Yo, what's up mga paps? GTA 5 Lite, multiplayer online with menu trainer, full tutorial. So, ito na inentay natin mga paps, no? Meron ng multiplayer online itong GTA 5 Lite natin. Okay, so to start, ito yung mga kailangan nating files. Okay, so as is, same sa previous na GTA 5 Lite, yung file natin. Pero, meron lang tayong dinagdag na file for multiplayer co-op online. Okay? So punta lang kayo sa link ng DLSurf natin, download all the files, as well as the GTA 5 Lite. Pero kung meron na kayong existing na GTA 5 Lite na working, may i-delete lang tayo na folder, which is yung server folder. Then the rest ng files is as is na. Okay, same process, pwede nyo i-download yung mga gagamitin nating app like the uTorrent, the torrent file ng GTA 5 Lite, yung bagong mod files ng ating GTA 5 Lite, tsaka yung multiplayer co-op online na file. So ito yung bagong file na i-paste natin doon sa GTA data folder. Meron nga pala dyang note na nakalagay, just in case na wala itong file sa torrent file or GTA 5 Lite nyo na dinownload nyo last time, ito yung i-download nyo. Pero kapag meron, no need na i-download ito. So hanapin nyo na lang siya doon sa extras folder sa Modo Online, nandun po yung mga files na yon. So once na na-download nyo na yung GTA 5 Lite torrent and nakita nyo na 100%, pwede na natin i-extract yung zip file na na-download nyo. So punta tayo doon sa zip file ng ating GTA 5 Lite torrent. Kung may WinRAR kayo na app, pwede nyo nang i-right click and extract files here para mag-extract na siya. So skip na natin yung extracting. Ito, na-extract ko na siya. Dito na yung GTA data folder ko. So andito na yung file ng aking GTA 5 Lite. So wala pa akong nilalagay na mod files dito, pati yung multiplayer co-op online. Para madaling makita, in-split window ko na yung parehong folder. So dito sa left side, naka-open yung GTA data folder. Sa right side naman, i-open natin yung extras folder. Dito sa modo online, open nyo yan. Andiyan sa modo online na folder yung other zip files na kailangan natin. So ang kailangan natin na-extract is the client zip, the script hook zip, tsaka yung scripthook.net na zip. So extract natin yung mga yan, then ikakopy natin sa GTA data. Start tayo kay client zip, extract files. Extract nyo muna dito sa modo online na folder. Next, the script hook zip file. Extract files ulit. Then, yung scripthook.net, extract din natin yan. So, yung ibang zip file, wag nyo nang galawin. So, hindi natin siya kailangan. So, sa client na folder, open nyo yan. Select nyo lahat ng files, then copy. Then, ipipaste nyo sa GTA data folder. So, nandyan lang yan siya dapat nakapaste. Okay? So, replace. Meron na kasi akong file niyan. So, i-replace ko na lang. Then, next tayo sa script hook. Ayan. So, open nyo yung bin folder. Copy nyo yung lahat ng files na to. Dito sa GTA data folder. Okay, re-replace ko kasi meron na ako. Pati sa scripts folder. Ayan. Okay, meron na din ako dyan. So, re-replace ko na lang. So, nakalimutan ko, kailangan nyo din palang i-copy yung client na files dito sa scripts folder. So, copy nyo lang, paste nyo lang din. Then, syempre meron na rin ako nyan, so i-replace ko na lang din. Balik tayo sa GTA data folder, then copy natin yung scripthook.net. So, ito lang, hanggang scripthook lang, hindi lahat. Okay, copy and paste natin sa GTA data folder. So, paste. Okay, replace ko lang din kasi meron na ako. So, ayan. Kapag okay na, ayan, dito naman tayo sa mod files nung ating GTA 5 Lite. So, hanapin nyo lang yung mod files na dinownload nyo. So, extract natin yan. Right-click. Then, extract nyo lahat ng file na yan. Fast forward na natin yung extracting. Click yes to all kapag may lumabas. Then, i-copy natin yung buong file ng GTA mod files. Select all nyo, copy, then punta tayo sa GTA data folder. So, dito ko na lang kinopy and paste. So, antayin natin matapos yung ma-paste yung file na to.
Then kapag okay na, pwede na natin i-run yung GTA 5 exe natin. So dapat ito lang lahat yung files ng inyong GTA data folder. So run na natin. Wala tayong custom launcher na ginamit. So GTA 5 exe lang yung pinindot ko dyan. So antayin natin yung loading. So lagi po yan naka window mode kapag i-open. So press alt enter para mag full screen. Then try natin yung multiplayer co-op. So always change the name or display name. So check nyo lang din lagi itong auto connect, auto login, and auto register. So change tayo ng name, then check natin yung server browser kung merong mga active or online na server. Then dyan pwede tayo mag-join. So pili lang kayo kahit saan dyan, then enter, yan, ko-connect na kayo automatically. Then press Z para makita nyo yung mga players. So dito konti lang yung players, lipat tayo ng ibang server, doon tayo sa may marami. Okay, so mostly na mga server is nasa 30 or 16 lang yung maximum players. Ayan, press Z para makita yung other players. Then syempre makikita nyo naka Aerox tayo dito, so gumagana yung ating menu trainer. So para ma-check din, hanap pa tayo ng ibang vehicle or change ko lang yung weather para ma-check kung working yung ating menu trainer. So sa lahat ng PC, ganito lang yung gagawin para makakonect kayo. Okay, so online po ito, kailangan ng internet para makapag-join. So no need na mag-create ng server para makapag-multiplayer sila. So meron ng mga dedicated na online servers yung GTA Lite na to. Kung nagets nyo and nasundan nyo itong full tutorial, like, comment, and share sa ating YouTube channel, pati na rin sa Facebook page. So shoutout sa mga active followers natin na naghihintay ng tutorial na to. So to keep supporting my channel, pwede kayo mag-send ng stars or mag-share or i-share itong video na to. So yun lang mga paps, thank you.